So let's talk about saving your work in queue. Kung galing kayo sa Esri, alam niyo yung MXD files. Yun yung project files ni Q. And like I said, QGIS works on a per project basis. Right? So itong project natin na to, lahat ng yan, yung, yung, yung settings, yung layers, itong styles, lahat to nakasave sa project. Tapos pag nagsisave tayo ng project, take note, and this is important, hindi na si-save yung layers kasama yung project. Alright? Yung project file, ang sinisave niya ay yung link sa layer. Essentially, a pointer. Ang sinisave niya is nasan yung layer. Para next time magbukas si Q, kukunin ko yung layer na yun. Hindi niya sinisave yung layer mismo. That means, pag nag-share kayo ng project file lang na wala yung layers, mag-aalboruto si Q. Tatanungin niya kayo, wala tong mga layers na to. Nasan to? Hanapin mo muna bago ko buksan. Right? Take note of that. Kasi that's also something na nangyayari madalas. People share project files, but project files only. So nakakalimutan nilang isama yung layers. So ngayon, nagkakaroon ng misunderstanding. That's why it's very uh, interesting for me yung fact na we can actually save project files inside of databases, like a GeoPackage or a PostGIS database. Dahil sa ganyan, so ito, yung project mo, yung link sa layers niya, so may admin boundary ka, may zonal values, may parcels, pati yung mga styling ng admin boundary nung layers na to na nakakonect sa project natin. Pwede natin siyang i-save sa loob ng isang GeoPackage. And when we share this GeoPackage to someone, pag inopen nila yung project sa loob, andun na rin yung layers, andun na rin yung styles. And in fact, we can add one more to this. We can add one more to this. You can add one more dito. Pwede tayo magdagdag din ng, for example, models, processing models, etc. Pwede rin tayong maglagay sa loob ng GeoPackage na nakakonect, right, sa ating project. So kung may ginawa kang custom model or custom processing algorithm, gusto mo siyang masama dun sa project mo na i-share mo sa kaibigan mo or sa workmate mo, pwede mong i-save yun sa isang GeoPackage. Paano gawin yon? Example, you have this project. Punta tayo sa project, save to, and then GeoPackage. And just follow uh, the next steps na hihingi ni Q. Papahanapin mo yung GeoPackage, ibibigay mo yung information for saving the project. Okay? Maliban sa sa project file, meron pang mangilan-ngilan na files na pwede nating ma-save from Q. Yung una doon ay yung QML or yung QGIS style file, right? It's essentially an XML file that stores layer styling. Ang use case nito ay kung gusto mo by default, isa lang yung magiging style nung layer pag linode siya. Maraming paraan para gawin yon pero the old way is using QML. Halimbawa, papakita ko sa inyo. If I load, for example, one of these datasets, ito, NCR districts. Una, ito, medyo reddish yung kulay niya. Pag linode ko siya uli, medyo purple, pink, tapos orangey, brownish, green. Hindi consistent yung styling niya. If I want it to have consistent styling, there are several options. One of which is saving so right-click, export, save as QGIS layer style file. So saving a style file would then uh, tell QGIS, pag may style file na kasama yung layer, ito yung style na gagamitin ko. Okay? There are a few things that are required for this to work. One, it should have the same name as the data source. And two, it should be in the same directory. Right?
So dito sa drawing natin, for example, meron tayong admin boundary ng Masbate na shapefile. Kung gusto natin na every single time, consistent or pare-pareho lang yung symbology nung layer na to, sa loob ng same folder, magsisave tayo ng same name, ADM underscore Masbate, QML file, na ang laman niyan ay yung symbology definition ng layer natin. So next time i-load natin yung layer na to, ito lang lagi yung kanyang magiging default style. Right? And then last ay yung QGIS layer definition or QLR. Right? So yung QLR naman, instead of just the style, it actually saves a full pointer to the layer data. Ano ibig sabihin nun? Ano yung use case nito? Meron kang database ng buong Pilipinas. Gusto mo lang kunin yung uh, province ng Bulacan and then i-apply yung default style niya. If you have a database, then normally yung workflow mo ay mag-login ka dun sa database, mag magta-type ka ng query para kunin lang niya, parang select Bulacan from database where name equals Bulacan, parang ganun, select all where name equals Bulacan, and then i-enter mo, saka siya maglo-load nung layer. So every single time kailangan mo yun gawin, uulitin mo yun. What what QLR does is essentially parang macro. Instead of from the database needing to apply a query, giving the username, password, and saka mo mada-download yung or malo-load yung data sa QGIS mo, assuming ikaw to, you're a happy GIS person, pag sinave mo to, itong layer na to as a QLR, i-encapsulate niya na to, i-abstract away niya to. So next time, pag nag-load ka nung QLR mo, pag ito clinic mo, automatically, dito na siya didiretso. Right? Hindi mo na kailangang daanan itong masalimuot na part na to. Very useful to if you're working with a lot of databases or data na nakatago sa other places. And instead of yun nga, applying queries, typing a lot of things, QLRs na lang yung gamitan natin. May plugin din para doon.